pag upload mo dahil, burahin mo kagad. Ito mahimik ka na at magsasalita na tayo at magsasabihin na natin sa kanila na kasi nagbibideo na nga ako. Pumasok yung boses mo, anak, no? Pero hindi tayo nag-i-edit. Ayoko mag-edit kasi ng video. Tumahimik na ha. Magandang araw sa lahat po ng mga treasure hunters sa buong kapuluan ng Pilipinas at saang panig man po kayo ng mundo. Sa pagkakataong ito ay mayroon naman tayong isang treasure site na kung saan ay pinaghihinalaan natin na isa sa mga buried treasure sites ng mga Japanese Imperial Army during World War II. So ang site na ito ay halos hindi pa natin masuri. Subalit nais kong kuhaan ito ng video para balang araw ay ma-share ko sa inyo kung ano ang theory na nakapaloob at ano ang mga diversion na kanilang ginamit dito sa site na ito. So ating pinagdududahan lamang ang site na ito dahil sa mayroon akong nakitang marker o mga tanda na kanilang ginawa. Ito siya. So kung titingnan natin, para siyang letter Y. Mayroon siyang guhit dito at targo siya dito. At ang kapansin-pansin, etong triangle na nakasingit, which is ibang structure siya. Triangle siya pero nag heart shape naman siya. Tapos may mga butas dito. So gusto kong makuhaan ito ng video at dito sa mga katabi niya ay mayroon tayong makikita na mga bato kung saan yung mga nagiging katuwang niya. So ito nga ba ay bato na kung saan yung triangle na nag-indicate dito, pero parang hindi rin dahil hindi niya rin kamukha. So hahanapin natin ito, pero ito ang isa sa mga pinagdududahan ko na triangle na dumikit dito. So kung ito nga siya, halimbawa ito yung kanyang slash na nag-form ng heart. So dito siya. So going to left tayo, ito na siya. Maaaring ito rin siya. So nag curve dito, dapat mag-curve din siya dapat dito. So dalawang curve. So dapat dalawang curve. So dire-diretso na hanggang sa puwet. Dire-diretso na hanggang sa puwet. Tapos yung dito ay dire-diretso rin siya. Dire-diretso rin siya pababa. Wala dito. So pwede ito. So anyway, partial analysis pa lang naman. Kasi guys, bago natin galawin yung isang site ay mayroon tayong matibay na batayan para magkaroon tayo ng assurance na yung ginagawa natin ay tama. Dahil hindi man kasi tayo ang nagbaon nito na para sabihin natin pagkakita natin birahin natin kaagad. Kaya matinding analysis muna. At kung hindi lang naman kaya i-analyze, ay huwag nang hukayin. Doon lang tayo sa kaya natin.
Dahil kung bira tayo ng bira, sayang lang ang mga araw at mga pagod puhunan natin sa paghuhukay kung hindi lang naman natin kaya kunin. Ngayon, marami naman nagsasabi na kapag ma-analyze natin yung isang site, ay sabihin naman nila di hukayin mo na, alam mo rin pala eh. Pero guys, ang pinakamahirap sa totoo lang, ang paghuhukay. Yung pag-analyze kasi o pagbasa ng mapa ng bato ng mga sundalong Hapon, madali lang. Pwede nga tayo na sabihin na yung sa ibang termino ay pataka-pataka lang, which is wala namang katotohanan. Madali lang yun. Pwedeng sabihin ito yun, ito yan. Pero ang pagdukal ng bareta, ang oras na magiging magamit natin ay napakahalaga, lalo na sa panahon ngayon. At kung hindi lang naman natin mahukay o makuha, ay patay ang pamilya natin. So dito guys, facing east tayo. So hanggang dito yung mga bato niya. At ito, mayroon siyang kahoy na inyam kung tawagin natin. At hanggang dito yung kanyang mga stone markers, no, mga coordinate, mga boulders na nagbibigay sa atin ng guide. So ito, so hahanapin natin ito. So iilang diversion lang naman yung ginagamit ng mga sundalong Hapon, no. Una, yung pagbaliktad nila ng mapa. Pangalawa, yung mirroring. Pangatlo, mahilig din sila sa ano baga, yung hugot. Yung halimbawa, pagkagaling dyan, huhugutin nila, lagay na naman nila dito. O yung mirroring naman, yung sinasabi nilang tumbling-tumbling. Yung mapa lang ang tumambling, hindi yung kabuuan ng bato. Kaya nagiging baliktad din siya. Depende sa pagtumbling. Pwede mula doon at ito, tinambling pa ganon. Pwede dito side na ito at saka itong side na ito, tinambling nila pa ganon. So, i-equate natin yan sa makikita natin sa palibot. Kung nga ba ay alin siya pwedeng applicable. At ang pagkuha ng mga stone figures ay sa iba't ibang anggulo na naman. Hindi po pwede na kabilang side lang. Para tayong pinakitaan lang ng mapa na kalahati niyan pagka kabilang side lang tayo. Kaya halos kadalasan ay iniikot ko ito sa lahat ng anggulo. At kung kaya kukunan sa top view ay mas mainam para mas madali natin i-analyze. So guys, sundan ninyo lagi ang mga video natin at maraming salamat doon sa mga bagong nag-subscribe at sana patuloy pa kayong magsubaybay sa ating mga video na i-upload. Darating ang araw, babasahin natin ito ayon sa pag-apply nila ng theory dito kung paano ang hukay nito. So dito kasi guys, kung halimbawa man ito yung bato na nakadikit dito, so magsisimula tayo sa pinakapuwit niya, kasi ito yung puwit ng heart, no. So at the left side, sabi o right side, no, halimbawa dito ito left, right. So dito ang hukay. So kung ito ang figure ng bato na binigay dito, so ito ang slash niya, ito yung puwet niya. So left and right. Dito pinakita sa hukay right side sa puwet, no.
So ito siya. So dito siya. Dito ang digging. Itong bato na matatanggal sa digging. So titingnan lang natin, hindi pa ako siguradong sigurado, pero may duda ako na ang batong ito ay ito na. At kung dito ang digging niya, tingnan ninyo, from east to west direction. Ito from south to north direction. So nagkabaliktad na siya, malayong malayo, no. So ito ang bato na pwedeng tanggalin, which is baka ito yung bato na naka-indicate dito, kasi may bato siya rito, parang triangle din naman siya na hugis. So hanapin natin kung saan siya nag-triangle. Pwede ilang side, 1, 2, 3, magiging 4 sides siya, no. Yan, pwede siya mag-triangle ba? So malaman lang natin kung may analyze natin, total na videohan naman natin. So guys, hanggang dito na lang yung ating video. Salamat po ng marami sa inyo, at sana patuloy po kayong magsubaybay, mag-like kung nagustuhan ninyo ang aming mga video, at share din sa mga kasama natin na ibang mga treasure hunter. At higit sa lahat, mag-comment lang kayo kung ano ang sa inyong saloobin. Ito, may isa pang marker na napapansin ko. Yan guys ay fungi figure. Maraming kahulugan, depende sa angkop na pagkakataon na binigay nila. Ito rin siya, marami ring tawag doon, marami ring meaning. Ito at saka ito, fungi figure, yung parang nag-ipo-ipo siya, fungi. Maaring treasure under, maaring trap. Kaya sa muli, maraming salamat at good luck sa inyo guys, sa inyong mga paghuhukay.